Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Bago ko simulan ang kwentong ito, ay pinapasalamatan ko muna ang aking Encanto members na si Marvin Malibiran at si Uminous Cookie. Subscribe nyo yan, magaganda ang kwento niyan. At sa aking mga aswang members na si Jens Rap TV at si Jessica R. Ramos. Maraming salamat sa inyong apat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. At sa mga may gustong mag-member, pakiclick lang po ang join button at kayo na po ang pumili ng kategory na gusto nyo. Maraming salamat po. At umpisahan na natin ang kwento. Dinumog ang mga ito ng malalaking sawa at pinuluputan ang mga aswang at sabay tuklaw naman ang mga makakamandag na ahas sa kanila. Hanggang sa lumapit si Mang Damian sa dalawang aswang na nakapulupot sa malalaking sawa. Anong ibig sabihin nito, tanda? Akala ko ba di mo kami papatayin kapag magsalita kami? Wika nito habang namimilipit sa sakit habang nakapulupot ang mga sawa sa kanila. Hindi pwede kayong mabuhay dahil kapag pinakawalan ko kayo, ay malalaman ng mga kasamahan nyo na dito matatagpuan ang taong wawakas sa pinuno nyo. Wika ni Mang Damian sa mga aswang at sabay tarak nito sa kanilang mga puso ang tanso niyang espada at agad namatay. Pagkabitaw ng sawa sa kanila ay biglang nagliyab ang mga ito at naging abo. Pagkabulsa ni Mang Damian sa kanyang ngutyang trabungko ay nagsialisan na rin ang mga ahas at agad naglaho sa dilim. Pedro, pwede na kayong lumabas dyan! Sigaw ni Mang Damian sa kanila. Lumabas ang mag-ama sa bahay nila na takot pa rin. Mang Damian, wala na ba sila? Wika ni Pedro na palingon-lingon sa paligid. Wala na. Pinatay ko na silang lahat. Sagot nito kay Pedro. Pedro, kunin niyo na ang mga gamit ninyo at doon na kayo sa bahay ko titira. Hindi na kayo ligtas dito. Nasa panganib ang buhay nyo, lalong-lalo na si Pepe. Hirit pang wika ni Mang Damian kay Pedro. Ho? Bakit po ako, Lolo? Ano po bang atraso ko sa mga aswang ngayon? Tanong ni Pepe sa matanda. Iho, ikaw ang nakatakdang magwawakas ng tuluyan sa pinuno ng mga aswang ayon sa kanilang propesiya dahil sa balat dyan sa kanang tuhod mo. Wika nito kay Pepe. Ho? Ako talaga, Lolo? Pagkabiglang tanong ni Pepe. Oo, Pepe. Dahil 10 taon mo na ngayon, ay muling mabubuhay ang pinuno ng mga aswang at maghahasik ulit sila ng lagim dito sa bayan natin. Kaya maghanda ka dahil tuturuan kita sa kumbate pisikal at espiritual. Pati na rin panggagamot ituturo ko na lahat sa iyo dahil ikaw ang nakatakda. Wika ni Mang Damian na determinado na itong ituro ang lahat ng nalalaman niya. Nag-alsa balutan na ang mga mag-ama at nilisan na nga nila ang bahay nila at doon na nga sila tumira sa bahay ni Mang Damian. Una 3 taon ay itinuro ni Mang Damian kay Pepe kung papaano manggamot at kung ano-anong klaseng halaman ang mga gagamitin sa panggagamot. Ngayong kabisado mo na ang manggamot, Pepe. Ituturo ko naman sa iyo ngayon kung papaano makipaglaban sa mga masasamang nilalang at lalong-lalo na sa mga aswang. Wika ni Mang Damian kay Pepe. Sa 6 na taong pag-iensayo ni Pepe ay naging bihasa na ito sa paghawak ng espada at latigo. Pati mga dasal na panlaban sa mga aswang ay natutunan niya na rin. Alam na nito kung papaano magpuder, magbakod, magtigalpo, magpondo at mangbulag. Pepe, sa tingin ko ay handa ka na. Pero hindi pa sapat ang lakas at bilis mo
para matalo mo ang pinuno ng mga aswang. Wika nito kay Pepe. Ano pa ang gagawin ko, Lo, para mas lalo pa akong lumakas at lumiksi? Tanong ni Pepe sa matanda. Total ay bukas na ang mahal na araw. Kaya hanapin mo ang mutya ng ahas para makamtan mo ang kapangyarihan nito. Wika ni Mang Damian para matapatan niya ang lakas at bilis ng pinuno ng mga aswang. Paano ko siya makukuha, Lo? At saan ko hahanapin ito? Tanong nito sa matanda. Bukas, pumunta ka sa gubat. Maghanap ka ng ahas na nag-aaway. Kapag nakahanap ka ay magtago ka para hindi ka nila makita at antayin mong may mamatay sa kanilang dalawa dahil aalis ang nanalo at kukunin ang trabungko o ang mutya ng ahas at ilalagay ito sa ulo ng namatay na ahas para ito'y muling mabuhay. Pero bago pa mabuhay ang ahas ay kunin mo ang bato at ibalot mo to sa itim na tela. Kapag napasa kamay mo ito, ay mapapasayo ang lakas at bilis na kailangan mo para mapantayan mo ang lakas at bilis ng pinuno ng mga aswang at lahat ng ahas ay yuyuko sa iyo at pwede mo silang utusan ayon sa gusto mo. Paliwanag ni Mang Damian kay Pepe. Aba, magandang mutya yan, Lo ah. Sige ho, Lolo, bukas na bukas din ay maghahanap ako sa gubat. Sagot ni Pepe kay Mang Damian. Hindi ito basta-basta nagpapakita, Pepe, kung talagang hindi para sa iyo ang mutyang yun. Pero kung para sa iyo talaga, ay kusang magpapakita kaagad sa iyo ang dalawang ahas na nag-aaway. Paliwanag nito kay Pepe. Pagputok ng araw ay nagtungo si Pepe sa gubat nang biglang nakakita siya kaagad ng dalawang ahas na nag-aaway. Agad itong nagtago at pinanood lang ang dalawang ahas na nag-aaway hanggang sa may namatay. Maya-maya pa ay umalis ang ahas na nagwagi at pagbalik niya ay may dala itong isang klaseng batong puti at ipinatong niya ito sa ulo ng namatay na ahas at lumisan na ito doon. Agad na nilabas ni Pepe ang kanyang itim na panyo at dinampot ang bato sabay takbo papauwi sa bahay nila. Ipinakita nito kay Mang Damian at nagliliwanag nga ito ng kulay puti. Aba, kulay puti ang liwanag ng sayo. Tignan mo sa akin, kulay berde. Di ko alam kung gaano kalakas sayo. Para magkaalaman ay susubukan natin ang bisa ng sayo. Wika ni Mang Damian kay Pepe na nagulantang. Dahil sa tagal ng panahon nilang magkasama, ay ngayon lang niya nalaman na may trabungko rin pala ang matanda. Kayo talaga, Lo. Masyado kayong masikreto. Sa haba ng panahong magkasama tayo, ngayon nyo lang pinakita na may trabungko rin pala kayo. Inis na sambit ni Pepe sa matanda. Ha? Nagtanong ka ba? Alam mo, Pepe, lahat ng bagay ay may tamang oras para ibunyag ang mga ito. Kaya lumabas na tayo para masubukan na yung mutya mo. Sambit ni Mang Damian kay Pepe. At lumabas na nga ang dalawa sa bahay papuntang gubat para magduelo at para malaman ni Mang Damian kung gaano kalakas ang mutyang hawak ni Pepe. Humanda ka, Pepe. Tignan natin ang lakas at bilis mo ngayon. Wika nito kay Pepe para subukin ang kakayahan ng kanyang mutya. Okay, Lo, para malaman ko rin ang lakas at bilis na bigay ng aking mutya. Sagot nito. Nagduelo ang dalawa sa kagubatan. Espada ang hawak ni Mang Damian at latigo naman kay Pepe. Nagpakiramdaman ang dalawa kung sino ang unang aatake nang biglang lumusob si Pepe at inihataw niya ang latigo kay Mang Damian. Nabigla ang matanda sa bilis ni Pepe, ngunit naiwasan ang matanda ang lahat ng tira nito hanggang iwinasiwas ni Mang Damian ang kanyang espada at napaatras si Pepe. Lumusob naman si Mang Damian at inihataw niya ang kanyang espada kay Pepe pero naiiwasan din niya ito. Kaya nagpakawala ng kombinasyon si Mang Damian kay Pepe. Inihataw niya ulit ang kanyang espada ng pasugod
pag-iwas ni Pepe sa espada ay biglang nagpakawala ng malakas na suntok ang matanda. Huli ka! Sambit nito. Huli na para maiwasan ni Pepe ang suntok na yun. Kaya wala siyang magagawa, kundi sanggain na lang yun gamit ang kanyang braso. Di pa rin pala kumukupas ang lakas at bilis ko. Wika ng matanda sa sarili habang tumatawa. Lo, magaling pa rin kayo. Walang kakupas-kupas talaga ang bilis at lakas nyo. Sambit ni Pepe sa matanda nang nakangiti. Pepe, kailangan mo pang palakasin ang iyong katawan dahil yung suntok na pinakawalan ko sa iyo ay 3 beses pang mas malakas kay Goryo, ang pinuno ng mga aswang. Kaya kailangan mong palakasin ang katawan mo para kayanin mo ang lakas ni Goryo. Wika ng matanda kay Pepe dahil nakukulangan pa ito sa lakas ng binata. Sa papaanong paraan, Lolo? Tanong ni Pepe sa matanda. Halika at pupunta tayo sa talon at doon ko sasabihin kung ano ang gagawin mo. Wika ng matanda at nagtungo na nga sila sa talon. Pagdating nila sa talon ay pinahubad si Pepe. Pepe, pumunta ka doon kung saan bumabagsak ang tubig. Iangat mo ang kamay mo na parang ipapako ka sa krus at huwag na huwag mong ibababa hanggang sa masanay ka. Utos ng matanda kay Pepe at agad naman itong nagpunta. Pagkaraan ng kalahating oras, Lo, ang bigat pala. Di ko yata kaya to. sigaw ni Pepe habang nabibigitan na siya sa bumabagsak na tubig sa kanyang katawan at kamay. Gusto mo bang mamatay? Kayanin mo yan. Dahil mawawala ng saysay lahat ng pinaghirapan natin kung di mo titiisin yan. Alalahanin mo, 1 taon na lang at mabubuhay na muli si Goryo at hahanapin ka nun para wakasan ang buhay mo. Pasigaw na wika ni Mang Damian. Kaya walang nagawa si Pepe kundi tiisin ang pagsubok na yun para mas lalo pa siyang lumakas at bumilis. Pagkalipas ng 1 taon, ay parang wala na lang kay Pepe ang bagsak ng tubig sa kanya. Pepe, umahon ka na dyan at sa tingin ko ay handa na ang iyong katawan. Kaya susubukan kitang suntukin ng pinakamalakas kong pwersa. Salagin mo to ng iyong buong lakas at titignan natin kung hindi ka titilapon. Wika ni Mang Damian habang nag-uunat-unat na ito ng katawan. Habang pinipwesto ni Pepe ang kanyang katawan, ay bigla nang sinugod ni Mang Damian si Pepe at nagpakawala ito ng malakas na suntok. Sinalag ni Pepe ang malakas na suntok ng matanda at ni hindi man lang nayanig ang katawan nito at napangiti si Mang Damian. Ngayon, kampante na ako. Nakakayanin mo nang sabayan si Goryo Iho. Wika ng matanda na nakangiti. Habang papauwi na ang dalawa, ay nakaramdam sila na may nakatingin sa kanila sa malayo. Kaya napatigil si Pepe sa paglalakad. Pepe, hayaan mo na lang sila. Kanina ko pa alam yan na nakamasid sa atin. Wika ng matanda kay Pepe. Teka lang, Lo, at bibigyan ko lang ng leksyon ito. Sagot ni Pepe sa matanda at inilabas niya ang kanyang trabungko. Ilang saglit lang ay nagsilabasan na ang mga ahas at inutusan ito ni Pepe na tuklawin ang nakamasid sa kanila. Maya-maya pa ay nagtatakbo ang nilalang na yon papalayo at sumisigaw. Aba, nautusan mo na rin pala ang mga ahas? Sambit ni Mang Damian kay Pepe. Oo, Lo, hindi naman sila mahirap utusan hanggat hawak mo ang mutya ng mga ahas. Sagot ni Pepe kay Mang Damian habang itinuloy na nila ang kanilang paglalakad. Sa kabilang dako naman ay nagising na ang pinuno ng mga aswang na si Goryo at lahat ng alagad nito ay nakaluhod habang ibinibigay sa kanya ang alay nilang batang babae para kainin niya sa kanyang paggising. Pinuno, maligayang pagbabalik. Ito ang alay namin sa iyo para mabawi mo kaagad ang lakas mo sa mahabang panahon mong pagtulog. Wika ng kanang kamay ni Goryo na si Leo. Ninantakan agad ng pinuno nila ang batang babae na inahanda nilang kainin niya kapag ito ay magising.
at sarap na sarap ito habang hinihigop niya ang dugo ng batang babae. Salamat sa iyo, Leo. Mapagkakatiwalaan nga talaga kita. Kaya ikaw ang ginawa kong kanang kamay ko. Dahil alam kong magagampanan mo ang tungkulin mo bilang isang pinuno habang wala ako. Pasasalamat ni Goryo sa kanyang kanang kamay na nakangiti. Pinuno, obligasyon ko pong tuparin lahat ang mga pinag-uutos mo habang ikaw ay nakahimlay ng mahabang panahon. Wika nito sa kanyang pinuno habang nakaluhod ito sa harapan. Habang sarap na sarap si Goryo sa paglapa sa batang kinakain niya, ay biglang dumating ang isa sa mga alipin niyang si Baron at nagulat ito dahil nagising na pala ang kanilang pinunong si Goryo. Kaya napaluhod siya kaagad ng hinihingal. Napalingon ang pinuno nila dahil sa may biglang sumulpot na alipin niya na natataranta. Hoy! Ikaw, alipin! Bakit natataranta ka? Ano ang problema mo? Sigaw ni Goryo kay Baron. Pinuno, may nakita kasi ako isang binata sa baryo ng San Rafael. May balat ito sa bandang kanang tuhod niya at may kasamang matanda. Hindi ba yun ang nasa propesiyang tatapos sa iyo, Pinuno? Wika ni Baron na nangangatog ito sa takot. Baka kasi magalit ito sa kanya. Biglang napatigil si Goryo sa kanyang kinakain at napatayo ito. Saan mo siya nakita, alipin? Patanong na sigaw ni Goryo sa kanyang alipin. Sa kagubatan, Pinuno, malapit sa talon. Nakita niya nga ako na nakamasid sa kanila. Kaya inutusan niya ang mga ahas upang tuklawin ako. Kaya napatakbo ako, Pinuno. Sagot ni Baron na nakaluhod. Sigurado akong si Damian yung matandang yun. At alam niya na ang lahat. Dahil, bakit magkasama ang binatang yun at si Damian? Kaya bago pa mangyari ang propesiya, ay uunahan natin sila. Ikaw, alipin, magsama ka ng isang batalyon at mamayang gabi lusubin niyo sila at dalhin niyo dito ang binata, patay man o buhay. Pasigaw na utos ni Goryo sa kanyang alipin na si Baron. Masusunod, Pinuno. Sagot ni Baron at lumabas na ito sa yungib para bumuo ng isang batalyon. Magtatakip silim na nung makarating sila Mang Damian at Pepe sa bahay nila. Oh, tamang-tamang dating nyo. Nakaluto na ako ng hapunan natin. Halina't kain na tayo. Wika ni Pedro sa dalawa. Habang sila ay kumakain, nakaamoy sila ng umaalingasaw na amoy galing sa labas at nagwika si Damian kay Pepe. Pepe, ito na ang pagkakataon mo para masubukan mo ang lakas at bilis mo sa pakikipaglaban. Kunin mo ang sagradong espada ko dyan. At bago ka lumabas ng bahay, ay alam mo na ang gagawin mo. At magtira ka ng isang aswang para may magsumbong sa pinuno nilang si Goryo. Para siya na mismo ang lalapit sa atin at hindi na tayo mahirapan pa sa paghahanap sa kanila. Paliwanag ni Mang Damian kay Pepe na nakangiti. Mang Damian, sigurado ka bang hindi mapapahamak ang anak ko dyan? Tanong nito sa matanda dahil nag-aalala ito sa anak niyang si Pepe. Para saan pa't sinanay ko siya kung di niya susubukan ang kakayahan niya sa mga aswang na nasa labas ngayon? Sagot ni Mang Damian na tiwalang-tiwala kay Pepe. Hindi na nagsalita pa si Pedro at nagtiwala na lang ito sa kanyang anak. Maya-maya pa ay lumabas na si Pepe at hinarap niya ang isang batalyon ng mga aswang at lahat ng ito ay umaangil at naglalaway na at sabik na umataki kay Pepe. Bakit kayo naririto? At ano ang kailangan nyo sa amin? Tanong ni Pepe nang pasigaw sa mga aswang. Nandito kami para kunin ka, buhay man o patay. Wika ng aswang na si Baron na tumatawa. Lahat sila ay nakatuwad na at handa nang sumalakay anumang oras. Paghudyat ni Baron ay sabay-sabay sumugod ang mga aswang kay Pepe. Habang inaatake si Pepe ay parang mga bata lang ang mga ito dahil madali lang niyang naiiwasan ang mga sugod ng mga ito. Halos paikot-ikot na sila sa bakuran ni Mang Damian at hindi pa rin nila ito matama-tamaan. Hanggang iwinasiwas ni Pepe ang espadang tanso
At sa isang iglap lang ay tumumba na kaagad ang 10 sa kanila at wala ng ulo. Nagliyab ang mga ito at naging abo kaagad. Lalong nagalit ang iba pang mga aswang at pinalibutan na si Pepe ng mga ito. Nung aktong susugurin na siya ng sabay-sabay, ay bigla itong nawala sa paningin nila. Gumamit pala si Pepe ng pansabulag sa mga aswang, kaya hindi na nila ito nakita pa. Habang hindi nila nakikita si Pepe, ay nag-usal ito ng sibat ni Atardar at inihip niya ito sa hawak niyang tansong espada at isa-isang pinugutan nito ang mga aswang. At sa isang iglap lang ay nagliyab ang mga to at naging abo. Hindi makapaniwala si Baron sa nakita niya. Halos naubos kaagad ang isang batalyon niyang mga kasama at sa takot nito ay kumaripas ito sa pagtakbo. Hindi na hinabol ni Pepe si Baron dahil ayon sa sinabi ni Mang Damian ay mag-iwan ng isa para may magsumbong sa kanilang pinuno at para sila na mismo ang sumugod sa kanila. Pumasok na si Pepe sa loob ng bahay at walang bakas na sugat ni isa sa kanyang katawan. Mas lalong paganda ng paganda na po ang kwento ni Mang Damian. Kaya abangan nyo po ang part 4 ng kwentong ito sa mga susunod na araw. Sa mga nais magpadala ng kwento, mapa-true story man o fiction story ay welcome na welcome po kayong lahat. I-send lamang ang inyong kwento sa email na ilalagay ko sa aking description box. Yun lamang po. At dako na tayo sa shoutout. Ang isa-shoutout ko ngayon ay manggagaling sa part 1 at saka part 2 ng kwentong ito. At ito ay sina Uminous Cookie. Subscribe nyo yan. Magaganda ang kwento niyan. Marvin Malibiran from London. Jens Rap TV. Jessica R. Ramos, Antingera, Kulin Vlogs, Antingero Hunter PH Vlog, Friendly Mahal, Rob 2020 Vicencio, Donald Duck, Ron Vargas, May Chillers Vlog, Ami TV, Aldrin Malapit, Luisiana Gator Girl, Alvin Ramirez, Ruiz Montes, Merna Boho, Mendrado Martinez, Batang Ligaw TV, Ida Alhambra, Franz Mine Aurelianes Ramos at sa mga kapatid at friends niyang sina Ivy Ramos, Shadow Mandirigma, Muy Muy Palaboy, and Tony Semira. At mega love shoutout din kina Elsa Rojales, Faye Catalan, Charlene Gumansing from Oman, Remily Kaskayan, Mark Esperas, Lourden Rivera, Sagrado Antingero, at sa lahat ng silent listeners ko dyan, maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig sa mga kwento kong ina-upload dito sa aking channel. So, kita-kits ulit tayo sa susunod kong upload mga kapatid. Paalam!